Manatili tayong nakatayo at babasahin natin ang mensahe ng Panginoon sa ating kalagitnaan ngayon na mapatatagpuan po sa Genesis chapter 2 verse 15 to 18. So kung wala po kayong dala, meron tayo sa screen. So sabi dito, inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao. Okay, so sa ibang salin, lalaki po ang sinasabing tao dito. Ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Sinabi niya sa tao o sa lalaki, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halaman, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang lalaki o ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop, suitable, na makakasama at makakatulong. Bless the word of God. Tayo manalangin. Salamat Lord sa word. Patuloy naming hinihingi ang iyong pagsama, ang iyong karunungan, ang iyong kaliwanagan sa mensaheng aming mapapakinggan. At dalangin po namin Lord na ikaw po ang tunay na mangaral. Puspusin mo po ako, Banal na Espiritu, at ang lahat ng narito ay mangusap ka personal sa puso ng bawat isa. Thank you, Lord. Purihin ka. Ikaw may dakila. In Jesus' name. Amen. Tayo makakaupo na. Praise God. Bilang pagpapasimula. Amen. Lumaki ako sa environment na lalaki ang laging may kasalanan. Kapag mag-iwalay ang pamilya, lalaki ang may kasalanan. Tapos pagtatanungin mo ang mga anak, kanino ka sasama? Kay mama o kay papa? Siyempre, sagot, kay mama. Amen? So, ibig sabihin, malaki ang pagkakasala kapag ang pamilya ay nasira sa mga lalaki, sa mga tatay. Amen? Ako, lumaki ako ng, ibig sabihin, hiwalay yung aking parents, no? Wala akong nakita na paano ba maging isang tatay. Paano ba maging asawang lalaki. Okay, so lumaki ako sa environment na hindi ko makita kung paano maging isang ama. Ano ba ang isang tunay na lalaki. So habang lumalaki ako, nakita ko ang tunay na lalaki pala kailangan maraming babae. Okay, so kasi pag marami kang babae, macho ka ang tingin ng mga tao sa iyo, macho, guwapo. Okay? Basta pangit daw, pero maraming pera, ang bango niya sa babae, sabi ganon. Okay, so doon ako nabuhay sa ganong konsepto tungkol sa kalalakihan. Pero na-realize ko yung mga bagay na yan ay mali. Dahil nalakaran ko yon, lumagapak tayo, nagkamali tayo, naligaw tayo. Sabi ko, mali pala yung ganitong pananaw. So, salamat dahil nakakilala ko kay Lord. At simula naintindihan ko, meron pala talagang disenyo ang Diyos tungkol sa mga kalalakihan. Amen? Meron siyang divine purpose. Pag sinabing divine purpose, meron siyang pangarap para pala sa mga lalaki. Kung ano dapat ang kung paano maging isang lalaki. Amen? At lahat ng mga lalaki ay destiny talaga nila ay maging ama. Yung mga batang narito, halimbawa si Kirby, ang kanyang tadhana ay maging isang ama. Amen? Lahat ng mga lalaki na bata o teenager, papunta yan sa pagiging ama. Amen? At ngayon sa oras na ito ay gusto ko pong ipaunawa sa inyo yung divine purpose ng Diyos sa mga kalalakihan. So ibig sabihin ba, Pastor, ay ang preaching na yan para lang sa mga boys? Hindi po. Okay, ang preaching na ito, ang mensaheng ito ay para din naman sa mga naritong mga kababaihan upang magkaroon tayo ng puso, abutin yung mga kalalakihan. Yan. Amen? So sabi dito ang ating topic,
the divine purpose of God for a man. Amen? So, bago natin simulan yan, ano ba ang isang ama? Father means function. It's not a name. Kaya iba yung tawag sa tatay sa nagpapaka-tatay. Magkaiba yan. Malaki ang diferensya na tinatawag na tatay sa nagpapaka-tatay. At base sa ating natuklasan, ang isang tatay, hindi siya title. Pag tinawag ka ng tatay, hindi siya title, hindi siya titulo, hindi siya pangalan. Isa siyang function. Pag sinabing function, work or operate in a proper way. Ibig sabihin, nagpapaka. Yan, okay. Pag ikaw ay tinawag na tatay, ibig sabihin, nagpapakatatay ka. So, hindi lahat ng tinatawag na tatay, nagpapakatatay. Amen? Tatay, pero hindi nagpapakatatay. So, dito magkakaroon na tayo ng tanong. Amen? Iba pala yun. Iba rin yung tinawag na nanay, iba yung nagpapaka-nanay. Kasi pwedeng maraming tawaging nanay, pero ang tanong is, nagpaka-nanay ba? Same as true as tatay. Okay? So, ngayon, ang pagiging ama ay function, hindi ito pangalan. Okay? Pag sinabing function ulit, yung nagpapaka. Yan, yung ibig sabihin. Ano? So, operate, nag-ooperate, nagwo-work as a father. Okay? At ang function ng isang ama, okay, nakalista lahat dito, mga kapatid, dinagay ko. Ang isang ama, ang function niya, ang pagiging tatay ay nagmamahal. Ang isang ama po ay nagmamahal, nag-guide, nagpo-provide. Okay? Hindi lang ba sa provide physical, emotional, spiritual, yun yung ginagawa ng tatay. To protect. Ang isang ama ay protector. Nagde-develop ang isang tatay. Amen? Ibig sabihin, sa kanyang pamamahala, ang goal ng isang ama ay umunlad, umusbong. Amen? Sumagana yung kanyang nasasakupan. Especially yung kanyang anak. Ano pa? To lead. To teach. Yan ang isang tatay. Ano pa? To serve. Yan ang tatay. Nagdidisiplina ang tatay. Amen? Nagno-nurture, pinagyayaman yung mga bagay na hindi maganda, pinapaganda. Yun ang isang ama. Kaya kapag meron kang ama, at ganito ang kanyang ginagawa, mapalad ka. Amen? Ano pa? Namamahala ang isang ama. Pero pansinin niyo po, amen? Maraming ama na hindi nagagawa ang function na ito. Kaya walang nade-develop. Amen. At ang patunay na walang ama ang ating community, ang ating nasyon, laganap ang korupsyon. Laganap ang injustices. Why? Wala nagturo, wala nagdevelop, wala nag-nurture, wala nag-manage, wala nagtama, wala nagdisiplina, wala nagmahal, wala nag-guide. Patunay nga na ang bansa, community, bawat pamilya, kung bakit laganap ang adiksyon, laganap ang droga, laganap ang mga imoralidad, kasi walang ama doon sa loob ng tahanan. Walang ama doon sa community. Tatay lang ang tawag, pero hindi nagpapakatatay. Nai-gets niya, ibig sabihin. Itong to love, to guide, to provide, to protect, to develop, to lead, ito ang karakteristik ng Diyos Ama na nasa langit. Amen? At di ba kayo nagtataka? Ang title ng Diyos natin, Father God in Heaven, hindi Mother God in Heaven. Ibig sabihin, tayong mga katatayan, kalalakihan na narito, pinoportray natin kung sino ang ating Diyos Ama na nasa langit. At kung paano dapat tayong mag-function doon sa ating pamilya, community, at sa ating bansa. So, ibig sabihin, napakalaki ng task ng isang lalaki. Pagdating ng panahon, siya ay isang ama na dapat nagpa-function. Paano na lang kung hindi ito nagpa-function? Ano kaya mangyayari sa family? Tama? Kaya ang hirap, mga kapatid. Amen? Ano pa? All men are destined to be fathers. Kapag nagaganap mo, nalalakaran mo yung pagiging ama, hindi lang to ama sa iyong anak. Pwede kang maging ama sa kapitbahay mo. Pwede kang maging ama doon sa iyong pamangkin, maging ama sa
mga kapatiran, okay? Kapag ikaw ay naging ama, ikaw ay nagiging blessing. Ayan. Okay? Katulad na sinabi ni Lord kay Abraham, Genesis 12:2, pararamihin ko ang iyong mga anak. Wow. At gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan. At ikaw ay maging pagpapala sa marami. Kapag nagaganap pala ng isang lalaki o isang tatay ang pagiging tatay, nagiging blessing ito doon sa kanyang community, family, at saka sa bansa. Hindi nyo ba nakikita o naobserbahan? Kapag ang isang pamilya may matinong ama, hindi nagkakabuhol-buhol ang pamilyang ito. Matatag. Amen? At talagang successful. Amen? Hindi lang doon sa present family, kundi doon sa pinakaanak, hanggang sa pinakaapo-apo. Amen? Merong isang matagumpay, maligaya, at tunay ngang maunlad na pamilya. Kasi kapag ikaw ay nag-function as a father, amen, nagiging blessing ka. Hindi lang sa family mo, sa lahat ng mga nakapaligid sa iyo. Kung kahit saan ka magpunta, ginaganap mo yung function mo as a father, nagiging blessing ka sa marami. Malinaw po ba yung mga kapatid? So, ibig sabihin, kailangan natin ito pag-usapan. Amen? Para maging blessing ang isang tatay, kailangan babalik tayo doon sa pinagmulan natin nung wala pang kasalanan. Amen? Saan po ito? Sa Genesis chapter 2, verse 15 to 18. Yung divine purpose. Kung bakit po nasira ang family, ang mga tatay, bakit nasira ang lahat? Bakit nawalan ng tatay, naging absent ang tatay sa bansa, community, sa ating family? Because of sin. Dahil sa gawa ng kaaway. Hindi alam ng mga kalalakihan kung ano ang disenyo nila, ang purpose nila. Bakit ba sila lalaki? Nalilito sila. Lalaki ako pero meron akong pusong. Dinidisib sila ng kaaway. Amen? Kaya mas marami po yung ano po, lalaki na why? Kasi pag nasira ni Satan yung lalaki, hindi na yan magiging ama, hindi siya magiging blessing. Malinaw? Kaya mas marami po ang kaso ng mga tatay na nasangkot sa immoralidad, nasangkot sa mga hindi magandang bagay, kasi alam ni Satan na kapag ang lalaki ay naging ama as a function, amen? Nag-function yung lalaki as a tatay, nagiging blessing yan sa marami. Yan yung pinipigilan ng demonyo. Kaya sinisira niya una yung tatay. Amen? At mamaya maintindihan natin yan. Okay? So, topic natin ulit. The divine purpose. Ang dahilan ng Diyos kung bakit nilikha niya ang lalaki. Ayan, okay? So, maririnig na natin ito ngayon. Ano ang dahilan? Tema. What is divine purpose? O what is the divine? Dagdagan nyo ng D. What is the divine? Nakalimutan ko yung D dyan. What is the divine purpose of God for a man? Number one, gusto ituro sa atin ng Diyos. Sa verse 15, pansin niyo po yung verse 15. Sabi sa verse 15, sa Genesis chapter 2, basahin ko muna. Sabi sa Genesis chapter 2 verse 15, inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao saan daw po? Halamanan ng Eden. Upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Okay, so sa creation, para mas maintindihan natin, magre-review muna tayo. Okay, balikan natin yung creation. Sinong mas nauna? Isda o dagat? Dagat muna. Di ba? Himpapawid o ibon? Ay, himpapawid muna. Hindi pwedeng ibon muna bago himpapawid. Hindi pwedeng isda muna bago dagat. Pag isda liniga agad, saan mo ilalagay? Amen? Ano pa? Yung isda, likha ng Diyos, at meron siyang pinaglagyan para ano? Para makasurvive. Tama? Hindi lang basta makasurvive, kundi dun siya dumami. Amen? Dun siya magiging successful.
Amen? So ang tao, saan linagay? Sa Garden of Eden. Yan. Hindi sa dagat, hindi sa himpapawid. Kasi hindi makakasurvive ang tao sa dagat, sa himpapawid. Saan siya nilagay? Sa Garden of Eden. In order to survive. At yung Garden of Eden, ito ay sumisimbolo ng presensya ng Diyos. Ang lalaki, inilagay ng Diyos sa presensya ng Panginoon. Kasi alam ng Diyos, hindi mabubuhay ang isang lalaki kapag wala sa presensya ng Diyos. Kaya isang divine purpose, dahilan kung bakit niya nilaka ang tao para dito. The man must be in the presence of God. Kapag ang isang tatay o lalaki wala sa Diyos, hindi makakasurvive yan. Nakita niyo po ang task ng lalaki, ng isang tatay, ang dami. Amen? Provide, love, discipline, ang dami. Paano ka ang dami mong anak? Kung marami kang anak, di mo mamanage yan. Yung iba nagsiselos, yung iba matamboy, iba ugali. Ang hirap. Ang hirap ng task. Pero hindi yung pinapagawa ni Lord una. Ang pinapagawa ni Lord, saan niya inilagay ang lalaki, ang tatay, saan niya po linagay? Garden of Eden, sumisimbolo ng presensya ng Diyos. Kaya ganun tayo nagkaroon ng burden, mga kapatid, sa mga kalalakihan. Kaya merong men's ministry. Kasi naniniwala ko na kapag ang tatay wala sa Diyos, hindi lang masisira. Yung next generation, wala siyang sasalinan. Tama? Paano niya ituturong sumamba ang Diyos, sumamba ang anak niya sa Diyos? Mahalin niya ang Diyos sa anak niya, hindi niya maituturo yun. Amen? Hindi masisave yung next generation. Kaya ang goal natin, yung tatay maabot talaga. Kasi sila yung may authority eh. Tama? Sila yung may boss. Pag sinabi niya, ganito, anak, ganito. Mapakinggan yun ng anak. At yung next generation natin, napakalaga. Kaya yung sabi ni Joshua kanina, sabi, yung dapat pangarap ng isang tatay, ang pinakapangarap dapat ng isang ama, yung sinabi ni Joshua. Kanino kayo maglilingkod? Dito ba sa mga Baal na to, sa Diyos ng mga nakatira dito? Pero ako, subalit ako, maglilingkod ako at ang aking sabayan sa Panginoon. Amen? So dapat ang lalaki ganun ang pangarap. Na siya mismo ang mag-initiate, mag-isip. Siya ang gumawa ng moves na ang kanyang pamilya madala sa Panginoon. At yun ang tama. Amen? Siya ang nangunguna para magkaroon ng panahon para sa Panginoon. Pero ito nangyayari ngayon sa atin. Amen? Ginagawang busy ng demonyo ang mga tatay para hindi makarinig ng salita ng Diyos at mawala sa presensya ng Panginoon. Kaya ang lungkot po, dahil karamihan sa church, amen, mga babae, konti lang tayong mga kalalakihan. So dito pala sa atin bilang natin. No? Pero ngayon, balance na eh. Oh. Okay? Pero mostly, pag Bible study, lagi present babae. Amen? Mission, lagi present babae. Ngayon, saan na yung lalaki? Pastor BC, anak buhay. Tama? Pero hindi lang yung function ng isang tatay magbigay ng pera. Ang function ng isang tatay yung magtiwala sa Diyos. Isa yun. At paglingkuran ang Panginoon. Yun yung inaalis ng Diyos sa mga tatay. Kaya tayong mga narito, bigyan tayo ng puso, abutin yung mga tatay. Amen? Matinding laban ang gagawin natin para maabot ang mga tatay. Amen? Hindi basta-basta abutin ang mga tatay, ang mga kalalakihan. Pero kung tayo ay magpupursige, magkakaroon tayo ng puso, na ibalik sila doon sa kung paano dapat, o kung ano ang dapat nilang kalagyan. Doon sa presensya ng Panginoon. Okay, bigyan ko kayo ng isang ilustrasyon. Naalala niyo ba kung ano yan? Yan ang Ark of Covenant. Sa Old Testament, kapag ito'y dala-dala nila, lagi silang matagumpay sa anumang laban. Amen? Ito po yung dinadala ng pari. Mga pari, mga Libita. So ito yung sa Jericho.
So napagbagsak nila ang wall of Jericho na isang pinakamatibay na city that time. Amen. Matitindi yung mga sundalo nila, mas marami kaysa sa mga Israelita. Pero nung dala-dala nila yan, simbolo ng presensya ng Diyos, yung Ark of Covenant, kabanatipan ng Diyos, nagtatagumpay sila. Amen. So doon pala mag-iisip na tayo, kapag ang isang lalaki, nasa presensya ng Diyos siya ay laging nagtatagumpay. Amen? At yung kabanatipan, bigyan ko kayo ng idea, sa loob niyan, nandiyon yung Ten Commandments, yung tablet, yung jar of manna, manna yan, jar yan. Then yung Aaron's staff, tungkod ni Aaron, nandyan sa loob. Okay? At alam niyo po ba, sa Exodus, may mababasa kayo, yung tungkod ni Aaron, nagbubunga dito sa loob. Bakit? Ano meron? Walang lupa. Di na didiligan. Ano meron dito? Presensya ng Panginoon. Sa Old Testament, yan yung simbolo ng presence ni God. Ibig sabihin, sa presence ni Lord, may buhay. Sa presence ni Lord, makakasurvive ka. Kaya kapag ang tatay nasa presensya ng Diyos, hindi lang merong buhay, may sigla din ang buhay pamilya niyan. Amen? Malinaw po ba yan? Ano pa? Without the presence of God, man cannot survive. 2 Corinthians 3:17. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. At tandaan niyo po mga kalalakihan na narito, kapag ikaw ay nasa presensya ng Diyos, laging may kalayaan. Amen? Kalayaan sa pag-iisip. Kasi madalas talaga, hindi man lang nagpagtahimik na yung tatay, dami nang iniisip niyan. Pero ako nakausap na isang tatay, nung umahayo ko noon, tinanong ko siya, ba't ka inom na inom, tay? Inom na inom daw. Kasi pag uuwi, lasing. Tapos dinadatnan ko, Bible study naman namin, lasing, store, gano'n. Alam mo ba kung bakit ako umiinom? Bakit nga po ba? Okay, kasi dami kong problema. Alam niyo po mga tatay, bakit sila umiinom? Hindi dahil bisyo nila yan. Ang dami nilang iniisip. Dinadaan nila sa mabuting usapan. Okay, lagi nilang dinadaan dyan. Kasi ang gusto nila yung tutulog na lang sila. Amen? Tutulog na lang. Tapos bukas, trabaho ulit. Tulog, trabaho. Tulog. Inom na naman ulit. Ganun. So, minsan, yung pinagdadaanan ng isang tatay, hindi natin naintindihan at nuunawaan. Madami silang iniisip. Marami silang pangarap para sa kanilang pamilya. Pero nakikita nila, limitado sila. Amen? Ito lang ang trabaho ko, ito lang yung kaya ko. Dami kong pangarap para sa aking pamilya. Pero bakit parang hindi ko kaya? Amen? Ganun ang iniisip ng isang ama. At proven yan. Dahil marami akong nakausap na tatay, malaki ang kanilang pangarap para sa kanilang pamilya. Pero hindi nila magawa dahil nakikita nila, limitado sila. Pero isa lang solusyon para dyan. Lumapit ka sa Diyos. Amen? Si Jesus ang solusyon. Amen? Katulad nung itong pag-uusapan natin sa bilang ilustrasyon natin sa Mark 5, verse 22 to 23 hanggang 35 to 43, yung isang ama na si Jairo, dumating isang panahon, nagkasakit yung anak niya. At ang sabi ng scripture, basahin natin 22 to 23, naroon ang isang tagapamahala, mataas ang posisyon niya sa synagogue. Amen, na ang pangalan ay Jairo, isang ama. At sabi niya dito, pagkakita kay Jesus, siya'y lumuhod sa paanan nito at nagmakaawa. Tandaan niyo po mga kapatid, kahit napakaganda pa ng posisyon mo sa trabaho mo, darating at darating ang panahon, kailangan mo ang Diyos sa buhay. Amen? May mga panahon sa buhay ng isang tatay na walang magagawa ang kanyang trabaho, ang kanyang pera, ang kanyang lakas para solusyonan yung kailangan ng kanyang anak. Kailangan niya ang Diyos. At si Jairo, nakita natin mga kapatid, siya ay nagpakumbaba. Lord, kahit ako ay merong magandang posisyon, isa akong manager, tagapamahala,
Hindi ko kayang pagalingin ang anak kong to. Sabi diyang scripture, tutuloy natin sa verse 23, nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita. Alam niyo po ba ang tatay, nadudurog ang puso niyan kapag hindi niya naibibigay yung kailangan ng kanyang anak. Amen? Lalo na kapag yung anak niya nahihirapan. Sakit na sakit ang puso niyan. Hindi nagsasalita, pero durog na durog. Amen? Pwede nating masabi na itong si Jairo talagang, wow, dumating na siya dun sa turning point. End point na. Wala na akong magagawa dito. Amen? Pero salamat nandoon si Jesus. Nakita niya si Jesus. Pumunta siya at lumapit. At sabi niya dito, maawa po kayo, sumama po kayo sa akin. At ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Ano po pakiramdam kaya no? Nakikita mo yung anak mo nag-aagaw buhay. Hirap no? Siguro pag nanay ka o tatay, bilang magulang na lang no? Nag-aagaw buhay yung anak mo, ang hirap ng kalagayan na yan. Hirap. Pero alam niyo po, salamat. Nung napunta na si Jesus dun sa tahanan, ito nangyari, sa verse 41. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at sinabi, talitha koom na ang ibig sabihin, Ineng, bumangon ka. Noon di, bumangon ang bata at lumakat at labis na namangha ang lahat. Palakpakan natin si Lord. Ito pa maganda. Sabi dito, ang batang ito ay 12 years old. So, ibig sabihin, 12 taon niyang iningatan yung anak niya. Pero minsan talaga sa buhay mo, talagang may panahon na walang magagawa yung trabaho mo. Walang magagawa yung pera mo. Darating ang panahon, kakailanganin mo ang Panginoon sa iyong buhay. Tama? Paano kaya kung wala si Jesus sa tahanan ng tatay na si Jairo? Ano kaya mangyayari sa anak niya? Patay Wala, malungkot. Amen? So, ibig sabihin, napakahalaga na yung tahanan ay pinapanahanan ni Jesus. Pinapanahanan ni Kristo upang magkaroon ng buhay doon sa loob. Kung bakit ang isang tahanan walang kabuhay-buhay, walang kasigla-sigla, laging bigo, dahil wala ang presensya ng Diyos doon sa loob ng tahanan na yun. Dahil ang tatay mismo wala sa presensya ng Panginoon. Kaya encourage natin mga tatay, amen, na sila ay lumapit na sa Panginoon habang may pagkakataon. Amen? Buti na lang, may mga kalalakihan, tatay na narito. Amen? Na nasa Panginoon. Ngayon, yung mga wala, ipag-pray natin sila. Amen? Ang pwede lang tumulong sa kanila, hindi yung pastor, hindi yung mga kapatiran, hindi yung mga gobyerno. Okay, ang pwedeng tumulong lang sa kanila ay ang Panginoon. Dahil hindi nila kayang isurvive ang lahat, amen, kapag wala ang presence ng ating Panginoong Jesus. Amen, palakpakan natin si Lord. Uli, 2 Corinthians chapter 3 verse 17, now the Lord is the Spirit. Kung nasaan ang Espiritu ng Diyos, naroon ang kalayaan. Kaya kapag ang tatay laging nasa presence ng Panginoon, ang lalaki laging nasa presence ng Panginoon, imposible hindi magtagumpay yan. Laging magtatagumpay yan. Amen? Tandaan niyo po yung mga kapatid. Number 2, na gusto ituro sa atin ng Diyos. Sa verse 16 to 17, anong napansin niyo? Nung ang lalaki inilagay ng Diyos sa Garden of Eden, ang next na ibinigay, ano po? Word of God. Ang sabi sa verse 16 to 17, ang sabi niya, sinabi niya sa tao o sa lalaki, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan. Maliban maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Medyo matiin dito si Lord. Sabi dito, wag na wag. Wag na wag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. So isang purpose ng isang lalaki, okay? Ang divine purpose niya, ito yung binigay ni Lord. The man must have the Word of God. Ang lalaki o tatay dapat merong salita ng Diyos. Amen?
Gusto ba natin magtagumpay? Lahat tayo gusto magtagumpay. Tama? At alam niyo po ba, ang tatay nakatadhana sa pananagumpay. Amen? Yun yung disenyo ng Diyos. Sa pasimula pa lang, gusto ni Lord, ang tatay o lalaki, hindi mabigo. Hindi nilikha ng Diyos ang lalaki para mabigo. Amen? Kundi nakatadhana sila sa katagumpayan. Sabi dito, nilikha tayo to be victorious, prosperous, successful, and blessed by God. Yun yung ating destinasyon, mga tatay, mga kalalakihan na narito. Amen? Yun ang divine purpose ni Lord. Hindi tayo para mabigo. Amen ba yan? Kaya kung may mga pangarap ka para sa iyong pamilya, may pangarap ka para sa iyong nasasakupan, amen, magtatagumpay ka kung alam mo ang salita ng Panginoon. Merong bilin si Lord kay Joshua na isang ama. Ang sabi sa Joshua 1:8, pakibasa nga po, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Yun. Sa ganon, wow. Ang isang tatay na may salita ng Diyos, sasagana at magiging matagumpay ang buhay. Wow. Amen? So, ang goal natin, mga kapatid na narito, abutin talaga natin sila. Magkaroon sila ng salita ng Diyos. Why? Upang maging masagana at matagumpay, hindi lang pamumuhay nila, kundi pamumuhay ng buong mong angkan, ng buong mong pamilya. Amen? So, ito yung binigay kay Adam, yung salita ng Panginoon. Amen? At sinabi rin na Matthew 4:4, ngunit sumagot si Jesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Saan daw nabubuhay ang tao? Kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Paano na lang kaya kung walang word of God ang isang lalaki? Kaya sa mga kabataan, ito yung mga susunod na ituturo ko sa kanila about yung sa mga relationship. Yung 'di ba, kasi uso sa kanila yung yung mga hugot sa buhay tungkol sa mga crush, sa mga love life, yan, okay. Doon sila masaya eh. Pag pinag-uusapan na namin yon, kinikilig sila lahat. Sabi ko, ang babata. Pero nung ganun din naman ako nung. Okay, pero alam niyo po, isa sa mga requirements kung gusto natin magkaroon ng isang maayos na partner. Okay, kayo naman okay naman na kayo. May partner naman na kayo sa buhay. Okay. Ayun! Wow! Okay. Para sa ito. Dapat merong salita ng Diyos. At hindi lang basta may salita ng Diyos, dapat sinusunod niya. Kasi nangyari kay Adan, may salita siya ng Diyos, pero nangyari, nasuway niya. Amen? Nasuway eh. Kaya kung pipili ka ng isang partner na magiging katuwang sa buhay, dapat may word of God. Lalo sa mga girls, no? Lagi ko yung tinuturo, lalo sa mga kabataan, yung mga babae, yung mga single, mga young professional. Kapag kayo ay magkakaroon ng isang love life, panghabang buhay na talaga, no? Kasi sabi nga ng mga matatanda, kapag ikaw ay nag-asawa, hindi parang kanin yan. Kapag sinubo mo, ayun. Tapos reklamo ka, Pastor, bakit? Bakit ganito? Akala ko nung una, in love kami, pero bakit ganon? Nung nagsama kami sa bubong, dati nagbabatuhan kami ng I love you too. Ngayon, ano nang binabato? Patay na. Kaldero, ano pa? Ano pa lumilipad? Plato. Ayos dami lumilipad
Daming binabato. Pero alam niyo po, kapag ang isang tatay may Word of God, at ang babae may Word of God, may takot sa Diyos yan. Walang batuhan. Ang ibabato mo ay salita din ng Diyos. Nasusulat, mahalin mo ang iyong asawang babae. Nasusulat din, oh. Oo nga. O pagbago pa lang daw, bibigay daw yung langit at lupa. Doon nagsama na, anong binigay? Impyerno. Ang hirap. Amen? Ang hirap. Kaya mahalaga yung salita ng Panginoon. Tingnan niyo po to. Bigyan ko kayo ng konting idea. Alam niyo po yung kwentong yan? Yan. Okay? So, si Adan, nagulat pa yung lalaki, no? Okay? Nung nakain ni Eva, yung pinagbabawal, wala specific na prutas kung ano, hindi mansanas, wala. Bungang kahoy na pinagbabawal ni Lord ng masama, kaalaman ng masama at mabuti. So, nung kinain to ni Eva, anong ginawa niya? Sa Genesis 3:6, sabi dito, tingnan niyo po to. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae, si Eva. At sa palagay niya ay masarap ang bunga na ito. Naisip din niya, nakahanga-hanga, maging marunong. Kaya, eto na, pumitas siya. Nung pumitas siya, nandun ba yung kasalanan? Wala pa ang kasalanan. Nung kumain siya, may kasalanan na? Okay, wait lang titignan pa natin. Okay, so tignan niyo pula. Binigyan niya ang kanyang asawang at kumain din. Ito. Okay, tignan niyo po to Nung pumitas yung babae, wala pa siyang kasalanan. Nung kumain siya, hindi pa nagkakasala. Nung kumain pa. Hindi ka na pastor. Bakit? Kasi hindi naman sa babae binigay yung word of God. Yes, amen. Sa lalaki. So dito na nagkaroon ng decision. Binigyan niya ang kanyang asawa. Kung nag-isip pa si Adan, kukunin ko ba? Hindi. Nako, ito na. Sige, kunin ko na. Kumain din ito. Medyo may kuwit pa Nag-isip yan. Amen? Diba? Teka. Sinabi ni Lord, wag na wag Pero nangyari, nung binigyan siya ng kanyang asawa, nako, sumunod ka. Kumain din ito. Yun! Doon pumasok yung kasalanan. Kaya nung sila ay kumain na, eto na, sa Genesis chapter 3, verse 9. Sinong hinanap? Babae, lalaki? Yun. Genesis chapter 3, verse 9. Ngunit tinawag niya ang lalaki. Mag-report ka, ano nangyari sa inyo? Okay, at tinanong saan ka naroon. Tandaan niyo po, ano man yung mangyayari sa pamilya nyo, mangyayari sa buhay nyo, sa buong nasasakupan mo, lalaki laging mayroong accountability. Pananagutan. Amen? Hindi mo pwede sisihin ng babae. Kasi nasa iyo yung pananagutan. Nasa iyo yung responsibilidad. Amen? Anong nangyari? Nalimutan ni Adan. Nalimutan ba o hindi? Hindi niya nalimutan, hindi niya sinunod. Madiin ang sinabi, wag na wag. Kahit kainin niyo ni Eva, kahit natukso siya doon sa bungang yon, kung hindi kinain ni Adan yun, hindi pa sana pumasok ang kasalanan. Kaso nadali ni Eva. So ngayon, tanong, sino unang nagkasala? Oh. Sabi ng marami, babae. Okay. Ang tunay na nagkasala, una, ang lalaki talaga. Lalaki. Kasi pwede niya sabihin kay Eva, bawal. Sabi ni Lord, wag na wag natin kakainin yan. Amen? So, ibig sabihin, pag may word of God ang lalaki, alam niya yung gagawin niya sa kanyang family. Alam niya i-guide. Alam niya yung mga bawal sa hindi. Alam niya yung makakasama sa pamilya niya kapag may salita ng Diyos sa lalaki. Amen ba yan? Kaya sabi ni Lord kay Joshua, magtatagumpay ka at sasagana buhay mo pag di mo kinaligtaan ang Bible. Ang aklat ng kautusan. Amen ba yan? Malinaw po ba yan? Sabi ni Willie, alam ko na ngayon. Amen? Kaya, pinsan niyo po nung tinawag na, ito na. Ngunit, tinawag niya ang lalaki, tanong, saan ka naroon? Nahanap niya.
Ang hinahanap niya lalaki, hindi babae. Kasi sa kanya ipinagkatiwala yung Word of God. Amen? Malinaw po ba yan? So meron tayong pananagutan, mga lalaki, mga tatay. Once na ikaw ay nagkapamilya na, ikaw ay lalaki, malaki na ang nakapasan sa'yo. Yung magiging drive ng iyong pamilya, nakadepende kung paano mo sila pamamahalaanan. Amen? Kung gusto mo maging matagumpay, ayusin mo yung pamamahala mo, magkaroon ka ng Word of God. Kung gusto mong bumagsak yung pamilya mo, nakadepende yan sa'yo. Nasa iyo ang pananagutan. Malinaw po ba yan? Amen? So ngayon, ganito. Ito yung naintindihan ko ito yung biblical. No? Man is the foundation of the family. Noong una, akala ko, ang tatay, sabi nila, haligi. Tama? Haligi. Alam ba yung haligi? Mga pillars, no? Mga poste. Pero ang tatay, sa biblical na bagay, na explanation, ang tatay hindi haligi, kundi siya yung pundasyon. Sabi ng Genesis 2:7, tingnan niyo po kung saan galing ang lalaki. Pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao. Ibig sabihin, sa ibang salin, ang lalaki. Mula saan daw po? Alabok. Pag sinabing alabok sa ibang salin, lupa. Amen. Amen? So, ang mundo natin, kung bakit tayo nandito, may kaayusan. Kasi may pundasyon yung lupa. Yung linalagyan ng dagat, linalagyan ng mga puno, linalagyan ng lahat. Ang nakalagay dyan, lupa. Saan galing ang lalaki? Sa lupa. So, ibig sabihin, siya ay naglalarawan na siya ay pundasyon. Siya yung humahawak sa kanyang buong pamilya. Kaya ang target ng demonyo, pabagsakin ang mga tatay, ang mga lalaki, gawing busy. Huwag yang pagsambahin. Amen? Huwag yang mag-aral sa salita ng Diyos. Kasi alam ng lalaki, kapag matibay ang pundasyon, magiging matibay ang pamilya niyan. Amen? So, tingnan niyo po ito. Ano nangyari dyan sa bahay na yan? Ito ang foundation. Itong pamilya mo, example. Pag nagkaroon ka ng problema, damay sila. Kaya nung nagkasala si Adan, ano nangyari? Yung unang magulang natin, tatay, lumaganap. Yung generational curse, lumaganap. Nadamay-damay tayong lahat. Pero salamat, merong isang Jesus na isang lalaki din ang ibinigay ang kanyang buhay para maligtas tayo. Nagkatawang lalaki siya, hindi nagkatawang babae. Para patunayan sa atin, mga kapatid, na napakahalaga na yung lalaki nasa Diyos. Amen. At kapag ang lalaki nasa Diyos, magiging matibay ang kanyang pamilya. Kung bakit nagkaroon ng crack, dahil wasak ang pundasyon, yung unang Adan, sa Romans 5. Pero yung pangalawang Adan, ito yung si Jesus, na walang kasalanan, ibinigay niya ang buhay niya para maayos tong crack na to. Maiayos, para maging matibay ang pundasyon. Amen ba yan? Palakpakan natin sila. Naiintindihan ba? So, ibig sabihin, hindi haligi. Kasi kahit masira yan, basta matibay ang pundasyon, kaya ulit gawin. Pero itong pundasyon, napakahirap. Sa bahay, sa building, yan ang unang pinaghihirapang gawin. Huhukayin mo, aayusin mo, lalaliman mo. Tama? Kasi kapag maganda ang pundasyon, tatayo ang isang magandang building. Kapag ang lalaki maayos, may Word of God, nasa presensya ng Diyos, tatayo ng maganda ang pamilya. Kasi walang crack. Pero kapag may problema ang isang lalaki, asahan niya na. Ang buong sambayanan, merong problema. Amen? Okay, bigyan ko kayo ng isa pa ilustrasyon. Okay, tawagin natin si Jeric na lang. Jeric, liga dito. Tsaka si Geraldine. Hindi kasama ka, kala mo, ha? Liga dito. Pinalay. Upo na lang. Bigyan ko pa isang ilustrasyon. Ganito. Dito ka, Jeric, sa taas. Lakasan mo, ha? Tibayan mo ang loob mo. Dito ka. Okay, liga dito, Gulamay. Tama ka dito ka. Dito ka muna kay Mama Judith. Sino pa pwede bata? Ikaw na lang bata, Samsam. Ay, manali ka dito. Dito ka man. Ayaw niyo rin. Sako kita. Ay, ino si Ashley. Ashley, halika. Halika
Dito, saglit lang. Saglit lang. Para mabilis tayo. Okay, ganito. Bigyan ko kayo ilustrasyon, ha? Okay. Kunyari ako si Kristo. Okay, si Jesus ako. Okay, ganito yung pinaka-original design ng pamilya. Jesus, Father, Mother, Child. Ayan ang pinaka-original. Pag inalis mo si Kristo sa picture ni Jeric, hindi niya kakayanin. Napakalaki ng task na kanyang ginagampanan. Pero kapag nandyan si Jesus, nasa presensya na siya ng Diyos, nasa Word of God siya, okay, magandang mangyayari. Okay, mamaya explain ko sa inyo. Okay, ngayon ganito. Kapag ang lalaki matibay, bumagsak man yung babae, sige, bagsak ka nga. Saluin mo, ha? Saluin mo, bilis. Oh, bagsak ka, bilis, bagsak. Pambihira na unta. Bagsak. Sige, bagsak ka. Hindi ganyan, hindi pa ganyan, pa gano'n, no? Para tinulak. Huwag na, huwag gano'n, grabe ka naman. Bagsak. Okay, kunyari bagsak. Yan, okay. Masasalo ng lalaki. Basta matibay, ha? Okay, saan yung Ashley? Oh, ito na lang. Yan dito. Halimbawa, bumagsak yung baba. Okay. Sige, Jay, halika niya. Okay, ngayon ganito, kapatid. Kunyari may anak, may bumagsak din. Bumagsak yung dalawa. Hanggat matibay yung lalaki, hindi gigiba ang pamilya. Ano kasi ibig sabihin? Nagkamali ako, pastor. Sabi ng lalaki, dapat lang sa'yo yan. Hindi ganun, ha? Pag may word of God ang isang lalaki, sabi doon, mamahalin niya ang kanyang asawang babae. Sa hirap at ginawa yan. Amen? Sa ano ang mangyayari sa babae, sa mga anak, nagkamali man, basta mayroong matibay na lalaki. Amen? Dadalhin niya ng buong-buo ang kanyang buong sambayanan. Hindi gigiba. Amen? Kasi kahit masira, hindi mahalaga yung anak, yung magulang, mahalaga ito. Kasi pag ito ang nasira, delikado itong dalawa. Amen po ba yun? Natadamay. Kaya ang unang target ni Satan, hindi yung bata, hindi yung nanay, yung anak. Kaya pansin nyo sa church, mas maraming bata, mas maraming babae. Kasi wala siyang threat doon. Kinakabahan siya kapag si Jeric napunta lagi sa gawain ng Diyos. Ang demonyo kinakabahan kapag si Jeric lagi na nagsasamba. Kinakabahan ng demonyo kapag si Jeric sinusunod ang Word of God. Bakit? Kapag si Jeric meron ng salita ng Diyos, nasa presensya ng Diyos, titiba yung kanyang sambayanan. Malinaw po ba yun? Pag si Jeric nabuhay na kay Kristo, titibay ang kanyang sambayanan. Kahit magkamali si Geraldine, magkamali yung kanyang anak, basta nandyan si tatay, si Jeric. Praise God. Palakpakan natin sila. Hallelujah. Salamat ka, Panginoon. Nakakatuwa, nakaka-bless. Sige, salamat. Thank you. Sarap. Alam niyo, simula naunawaan ko to, naintindihan ko to, sabi ko, Lord, salamat, pinaintindi mo sa akin to. Amen? Kasi bakit? Kung bakit nagkaroon ako ng puso, ibuuhin ang men's ministry para doon. Kasi kapag ang tatay wala sa gawain ng Diyos, delikado ang kanyang pamilya. Lagi may threat. Amen? Laging nakaabang yung demonyo na sirain sila, wasakin, at patayin yung buhay nila. Amen? Bilang isang pamilya. Amen po ba yan? Pero kapag ang lalaki nasa presence, nasa Word of God, amen? Praise God. Magiging matagumpay, masagana ang pamilya. Palakpakan natin sila. Praise God. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, sa mga lalaking narito, may wag mong titignan kung ano yung meron ka. Tignan mo kung sino yung nasa iyo. Si Jesus. Amen? Yes, okay. Kaya bumabagsak mo. Yes. Kasi hindi siya nakadisenyo doon. Siya ay ang lalaki ang nakadisenyo sa pundasyon. Amen? Kahit ma-stress yung babae, basta yung lalaki hindi na-stress. Amen? Matibay. Kasi nga, doon siya nagmula sa alabok, sa lupa. Siya ang pundasyon. Malinaw po ba yung mga kapatid? Amen? So ngayon, sinasabi ng kaaway, ikaw ang manguna babae, pero hindi yun yung design. Amen? Kasi nagtatagumpay ang demonyo kapag ang babae nangunguna sa pamilya. Amen? Dapat ang lalaki. Kasi yun ang original, yun ang divine purpose ng Diyos sa mga lalaki.
Palakpakan natin sila. Praise God. Kaya Lord, naway pag-pray nyo mga kapatid, abutin yung mga tatay, abutin yung mga kalalakihan. Bata pa lang, lalo na napakalaga yung mga lalaking anak. Bata pa lang, turuan nyo na sila. Lagi ko sinasabi sa anak ko, magiging daddy ka pagdating ang panahon. Kaya yung ginagawa ko, tignan mo lang. Amen? Lahat ng ginagawang paglilingkod sa Diyos, tignan mo lang. Kasi magiging ama ka at darating ang panahon. Amen? Yung anak ko sabi niya, Dad, pag naging daddy na ako, marami na akong pera. Amen? Nakikita niya siguro, bakit? Marami ba akong pera? Amen? Baga, hindi niya nakikita, nagkukulang kami. Kasi meron akong Diyos na supplier ko. Amen? Dapat nakikita yan ng iyong anak. Amen po ba yan? Amen? Malinaw po? Amen. Praise God. Sarap, di ba? Sarap, sarap. Teka, napapasarap tayo lalo. Okay, number 3 na tayo. Okay. Pinaka-penali natin. Genesis 2, verse 18. Tingnan niyo po, ito ang maganda. May presence, may word of God. Pangatlong binigay, ano po? Partner. Okay, sabi dito, matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Okay, so ito ang magandang bagay na dapat kong mapansin. Ang Diyos ang nag-isip na kailangan ng katuwang o partner ni Adan. Hindi si Adan ang nag-isip. Kailangan ko ata ng asawang babae. Kasi ang dami ko ng trabaho. Hindi siya ang nag-isip. Si Adan nag-e-enjoy siya sa pinapagawa ni Lord. Si Lord ang nag-isip na, o teka, kulang sa'yo to. Marami kang trabaho, kaya bibigyan kita ng partner. Kaya lalaki, hindi dapat naghahanap ng babae. Ang dapat pinagkakabisihan ng isang tatay ay ang Diyos. At ang Diyos ang magdadala sa kanya ng magandang partner. Maayos na partner. Amen? Tignan niyo po ito. Ito ang trabaho ni Adan nung wala pang kasalanan. Okay, sabi doon, kaya mula sa lupa ay lumikha ang Panginoong Yahweh ng mga hayop sa parang at mga ibon sa himpapawid. Dinala niya. Sino nagdala? Si Lord. Dinala niya mga ito sa kanino? Sa kay Adan, sa tao, sa lalaki, upang ipaubaya, i-manage ang pagbibigay ng Grabe, talino pala ng lalaki, no? Si Adan. Di ba pag sinabi niyang ibon to, maya-maya. Hindi. Ano ba? Isda pala yun. Okay. Bangus. Yan na lang. Bangus. Bangus to. Ganun ang tindi, no? Grabe yung isip tsaka angkop, no? Pag sinabing bangus, alam mo na matinik, tsaka milkfish yan. Di ba? So, grabe yung talino ng mga kalalakihan. So, meron siyang ginagawa. Tandaan niyo po mga kapatid, lalo naman sa mga single na lalaki, ituturo ko rin kasi ito sa mga susunod panahon. Sa mga Gen Z generation natin. Kapag ikaw lalaki, single ka, ang dapat mong asikasuhin, hindi maghanap ng babae. Maging busy kay Lord. Kasi nung panahon na binigay si Eva, si Adan, busy kay Lord. Sa pinapagawa ni Lord. So, ibig sabihin, bago ang babae, ang unang binigay, yung trabaho. Galing sa Panginoon. Amen po? Amen? So, ibig sabihin, dapat tayong mga kalalakihan, tayong mga katatayan, dapat ang inuuna natin ang Diyos. Doon tayo dapat busy. At habang tayo nagpapaka-busy kay Lord, dadalhin niya yung angkop para sa'yo. Malinaw po ba yan? Kaya meron akong nabasa sa Facebook, ang ganda. Sabi dito, waiting while flirting or waiting while serving. Ganda yun, no? Amen? Habang naghihintay ka doon sa the best partner in life mo sa buhay, huwag kang ang pangit na word. Okay? Mag-flirt. Okay? Mag-serve ka, huwag flirt. Huwag kang makimingle kung kani-kanino. Huwag kang basta yung babae. Okay?
Hindi yun hinanap ni Adan sa buhay niya. Busy lang siya magpangalan ng kung anong hayop o anong ibon. Busy lang siya doon. Hindi niya naisip na kailangan niya si Eva. Wala siyang ganong kaisipan. Si Lord ang nag-isip na kailangan mo ng partner, Adan. At si Eva yun. Amen? Kapag busy ka kay Lord, di mo hanapin yung partner eh. Amen? Basta may pinapagawa si Lord, dito ako magpapaka-busy at siya na magbibigay sa'yo ng the best partner. Amen. Palakpakan natin si Lord. Ganon din sa babae. Amen. Ganon din ang gawin niyo po. Magpaka-busy lang kayo kay Lord. Kasi kapag una mong hinanap ang presence, una mong sinik ang word, hindi babae, hindi lalaki, ibibigay niya the best na lalaki, the best na babae. Palakpakan natin si Lord. Galing. Amen. Okay. Ito po maganda. Nung nagiging busy si Adan, okay, tignan niyo po yung sinabi. Ang lalaki naging busy, sabi, ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon. Genesis 2:19-20. Sa himpapawid at hayop sa parangunit, wala man isa sa mga ito ang nababagay na makakasama at makakatulong niya. So si Lord nalungkot. Teka, itong Adan na nilikha ko, walang partner. Tapos nakita niya doon sa mga hayop, mga ibon, hindi ito bagay kay Jay. Buti na lang, hindi hayop. Yun naging partner natin. Paano na lang kayo kung si Willie na ay partner sa unggoy? Paano na lang kung si Willie na ay partner sa maya-maya? Patay. Hindi nakita ni Lord, ay, hindi pwede si Willie dito sa isda. Kung mapangasawa mo, Willie, ang isda na to. Hindi sinabi ni Lord na ganun eh. Tama? Kaya sabi ni Lord, wala akong makita na pwedeng maging kasama ni Adan. Kaya ngayon, ang binigay niya, sino? Si Jen para kay Willie. Okay? Yun ang ginawa ni Lord. Kaya nung makita niya, ang ginawa ni Lord, sabi, kaya pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao. Samantalang siya'y nahihimbing, sabi doon, kinuha niya ang isang tadyang. Yun, doon pala galing ang babae. Saan galing ang babae? Ayun. So, ang babae, di galing sa lupa o sa alabok. Galing siya sa lalaki. So, ano nangyari? Nahimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilo man lamang sa tapat. So, nung unang panahon pa lang, ito na yung nangyaring unang operasyon. Okay, ni Lord. Kumuha siya ng tadyang. Ang tadyang na ito, ginawa niyang isang babae. At dinala niya ito sa si Lord ang nagpresenta. Ito na si Eva, di ba? Sabihin, si Lord yung magdadala sa'yo. Hindi ikaw yung maghahanap. Si Lord ang magdadala sa'yo. Amen? Tapos sasabi dito, sinabi na lalaki, yung masaya, sa wakas, narito na isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang tinawag sa kanya sapagat sa lalaki siya. Kaya pala, di ba tuwasin nyo mo? Man. Tapos woman. Yan yung ibig sabihin. Okay, kasi galing siya sa lalaki. Yung babae. Amen? So sabi sa verse 21, ito ang dahilan, kaya iniwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Kaya yung mga nanay na narito, kapag ang inyong anak na lalaki may asawa na, priority nila yung asawa nila. Okay, malulungkot doon. Amen ba yan? Anak, bigyan mo naman ako ng ganito, pero mas nangangailangan yung asawa mo. Sino unahin ng lalaki? Yung asawa na. So kapag nagka-asawa yung lalaki, yung nagkapamilya na siya, ang priority niya, number 1, unang Diyos, syempre, pangalawa yung kanyang asawa. So kapag may sobra, hindi mag-extend ka. Pero kapag nag-asawa na yung lalaki na anak mo, priority niya yung kanyang asawa. Kasi sabi dito, iiwan ng lalaki ang ama at ina. Hindi naman literal na iiwan o walang pakialam. Ibig sabihin yung priority. Tama? Priority niya yung kanyang asawang babae. Malinaw po ba yun? Amen? Pero pansin niyo po ito. Ang nangyayari ngayon, nung una excited kasi may asawa. Excited ako, pang-asawa ko rin to. Pero nagsama na lang sabi. Ewan ko sa'yo. Nakakatuwa ka talaga. Ewan ko sa'yo. Amen?
Ayoko na sa'yo. Ay, ayun ba yun? Ewan ko na. Ayoko na. Oo. Tapos lagi pa sinasabihan na, ano ka? Tao po ang tao ang binigay sa lalaki. Hindi. Hayop. Pero lagi natin sinasabihan ng ating asawa na, sa una po ang creation, hindi nakita yung hayop. Tao po. Amen? Kaya simula sa araw na to, huwag nating sasabihan yung mga asawa natin na hayop. Kasi una pa lang, hindi nakita ni Lord, hayop ang maging partner mo. Amen? Hindi hayop po ang naging partner mo, kundi tao. Tao ka. Amen? Dapat maging masaya ka. Pero ito nangyari. Tignan nyo po tignan nyo naging problema nung unang panahon. Okay. So ito na, nagsaya sila. Oy, may asawa na ako, sabi ng lalaki. May partner na ako. Pero nung nagdumating yung kasalanan, Genesis chapter 3, ito na nangyari po. Nagtanong muli ang Diyos. Kasi sabi doon sa Genesis 2, ano sila? Kapwa hubad noon. Ibig sabihin, walang damit. Kapwa hubad noon ang lalaki at babae, ngunit hindi sila nahiya. So nung pumasok ang kasalanan, nagkaroon tayong damit. Pagod na pagod tuloy si Geraldine kakalaba. Diba? Dahil sa kasalanan yan eh. Pero dati, walang damit. Magkitaan man sila, parang walang hiyaan. Pero, nung kumain sila, ano nangyari? Yun, nagkaroon na sila ng hiya. Sabi sa verse 11, chapter 3, Genesis 3, nagtanong muli ang Diyos, sino may sabi sa iyong hubad ka? Bakit, kumain ka ba ng bungang pinagbabawal ko? Ano sagot ng lalaki? Kasi, pinakain po ko ng babae. Ibinigay nyo sa akin. Nung una, excited. Sa wakas! Sa wakas, naging akin ka rin. Nung nagkakaroon na ng problema sa bahay, ikaw ang dahilan. Kundi dahil sa'yo, hindi ako ganito. Sisihan na, yun na. Sino sinisi na babae? Yung ahas kasi, yun na. Pero alam niyo po, dito sa tagpong ito, Genesis 3, may ano pa dito, mercy pa si God eh. Kasi nagtanong lang eh. Hindi naman hinatulan agad eh. Nasaan ka naroon? Di ba? Pero kung si Adan, nagpakumbaba, umingi ng tawad dito nung time na to. Lord, tinatanggap ko po yung aking pagkakamali. Aakuin ko po. Yan ang dapat. Yung tunay na lalaki, umaako ng responsibilidad. Hindi pinapasa sa babae. Amen ba yan? Yung pananagutan, hindi pinapasa sa babae. Amen? Kapag may problema ang pamilya, siya dapat ang umako. Lalaki. Ito kasi, siya kasi, pastor eh. Bakit ako nadlangan sa paglilingkod ko, pastor eh? Siya eh. Yan. Ayun, ganon. Nagsisisihan na. Tandaan niyo po, kapag ang problema sa pamilya, yung mag-asawa nagsisisihan na, walang magandang patutunguhan yan. Kaya nung dumating si Jesus Christ, binago niyan lahat. Amen? Buti na lang may word. At ang asawang lalaki, ay dapat ina-appreciate niya ang kanyang asawang babae. Biblical husband always appreciate his wife. Amen? Bakit? Sabi ng Proverbs 18:22, the man who finds a wife finds a treasure. Ang pinakakayamanan ng isang lalaki ay ang babae. Pero minsan, ang tingin ng mga lalaki sa babae, basura. Walang kwenta. Amen? Ang liit. Pero sabi ni Lord, ang babae ay kayamanan. Amen? Dapat ina-appreciate. Kasi bakit? Sila ay pabor galing sa Panginoon. Kapag ikaw ay nakapag-asawa, di lahat nakapag-asawa eh. Tama? Yung iba, single lang forever. Amen? Last Kimberly. Pero kung makapag-asawa ka man, lalaki, i-appreciate mo yung asawa mong babae. Amen? Gawin mo siyang, ituring mo siyang kayamanan galing kay God. Na ang pinakamahalaga, hindi yung pera mo, hindi yung trabaho mo, kundi yung asawa mong babae. Amen? Yung asawa mo, kasi bakit? Favor yan galing sa receive. He receives favor from the Lord. Amen?
Kaya sa mga asawa nyo, turo nyo to. Sabi ni pastor doon, appreciate po daw ako lagi. Ibig sabihin, pasalamatan. Buti na lang may asawa kang Jean. Diba? Buti na lang may asawa kang Mirna. Ako, kung wala ako sa'yo, nako. Amen? Tapos, sabihin mo sa asawa mo, kahit wala kang regalo, asawa ko, sa Father's Day, ang mahalaga may maganda kang asawa. Amen ba yun? I-appreciate mo ako lagi. Amen? Kasi ako ay regalo ng Diyos sa buhay mo. Amen? Malinaw ba yun? Kasi kapag ganyan ang pagsasama ng mag-asawa, ewan ko lang kung madagdagan pa o... Ay, basta maganda ang magiging samahan. Yun, di ba? Yun na naman kailangan ng babae. Lagi siyang i-appreciate. Okay? Malinaw ba yan? Yes. Alam niyo po, hindi magastos ang appreciation. Amen? It's about words. Lumalakas ang isang babae kapag lagi siyang may naririnig, lalo na sa kanyang asawa na mabubuti at magaganda. Amen? Because yung babae, nag-ooperate sila by emotions. Kapag nasasaktan sila, bahala ka na dyan sa buhay mo. Amen? Magiging magiging masalumuot ang iyong buhay pagpapamilya. Sabi nila, happy wife, happy life. Pag nakasimangot lagi ang asawa mo babae, i-appreciate mo na lang, wala kang mabigay. Appreciate mo na. Alam mo, sipag mo eh. Okay? Di ba pagising pa lang sa umaga, i-appreciate mo. Yan ang lalaki. Yan ang Ephesians 5. Pag may partner ka, i-appreciate mo. Sabi ito, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawang babae. Uy, napapasarap na tayo. Wala pa yung mga ninong-ninang. Ano dyan na ba? Okay. Sorry po. Tapos na tayo. Mga lalaki, mahalin nyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Kaya yung mga lalaki dapat ibinibigay ang buhay para sa kanyang asawang babae. Ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig. Ginawa niya ito upang iglesia maiharap niya sa kanyang sarili na sa kagandahan nito. Okay, ganito guys, mga kalalakihan na narito. Pagdating ng panahon, humarap ka sa Panginoon, hindi niya tatanungin kung ano yung nagawa mo. Tatanungin niya, kamusta yung binigay ko sa yung partner? Napabuti mo ba yan? Napaayos mo ba yan? Amen? Okay, so last na po ito. Nandiyan na ba? Kunin ko ulit si Jeric. Saan na ba si Geraldine? Ayan. Liga dito. Jeric, liga dito. Okay, doon ka sa malayo. Ate, bigyan ko kayo isa. Last na po to. Pasensya na po kayo ha. Last na to. Yan, okay. Diyan ka. Tapos, kunyari ikaw tatay. Punta ka doon. Tatay. Tapos nanay. Okay, ganito guys. Ganito. I-share ko na lang. Last na to. Final na to. Okay. Kunyari, ito si Jeric na ikakasal. Tapos si Geraldine yung papakasalan. Okay? Okay, ganito yan kapatid. Okay? Napapansin nyo ba sa kasal na yung magulang, hinahatid yung anak, di ba? Habang lumalakad, hinahatid. O sige. Okay. Ay, graduation. Okay. Graduate ka sa pagiging binata. Okay. Ganito, kapatid. Tingnan niyo po to. Anong gagawin ng lalaki? Itong ikakasal. Aabutin niya yung tatay, ibibigay sa babae. Tama? Yung magulang, ipagkakatiwala yung kanilang anak na babae sa lalaki. Okay, pwede na. Alis na. Pwede. Salamat. Okay. Pastor, anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, sa kasal, mga kapatid ko sa Panginoon, ang babae hindi pwedeng mawalan ng tatay. Amen? Pansin nyo po, from doon, hinatid siya para ano? Para doon sa lalaki. Hindi lino ba yan? Ang babae walang capacity na alagaan ng sarili niya. Kailangan niya ng lalaki. Tunay na lalaki. Na pwedeng maging ama din niya. Okay? Kaya yung lalaki,
ipagkakatiwala niya yung kanyang babaeng anak doon sa lalaki ulit. Tama, napansin niyo ba? Para siya naman yung kung ano yung pag-aalagang ginawa ko sa aking anak. Ganon din ang pag-aalagang gawin mo sa aking anak. Yun dapat yung gawin ng isang asawang lalaki. Ang maging tatay sa kanyang asawang babae. Ulitin ko ulit, ang pagiging tatay hindi nakabase sa pagiging meron lang anak. Yung pagiging tatay ay pwede ka rin maging tatay sa asawa mo. Amen? Pwede ka maging tatay sa community. Yung kasi yung tatay function, nagmamahal, nag-guide, nagpo-protect, nagno-nurture. Dapat yung tatay kung paano niya pinalaki na maayos, paano niya pinagyabong, dapat yung asawang babae, ay yung asawang lalaki doon sa asawa niyang babae, ganun din dapat ang maging role niya. Amen? Pinapaunlad, pinapaayos. Kasi bakit? Karangalan, korona ng isang lalaki ang kanyang asawang babae. Kapag maayos ang babae, merong magandang pride yung lalaki. Asawa ko yan. Amen? Malinaw po ba yan? Palakpakan natin. Praise God. So doon ka na tatapusin. Amen? The divine purpose of God. Ano po yon? Una, Perfect. number 1 is the presence of God. Next, the Word of God. Next, the partners. Okay, so tayo po ay manalangin. Na-bless mo ba lahat? May natutunan ba tayo? O, tayo tumayo na. Lord, maraming salamat po sa pambihirang pag-aaral na ito. Lord, grabe ang wisdom, grabe ang knowledge para matutunan namin ang lahat. Thank you, Lord, sa wisdom, sa kaalaman na binigay mo po. At ito ay napagsalusaluhan namin. Mabuhay lahat ng mga kalalakihan. Mabuhay lahat ng mga tatay. At pinagpapala po namin lahat ng mga ama na narito, lalo na yung mga hindi po namin kasama, binibless namin sila. In Jesus' name. Amen.